when Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, "What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito." Yes. Sabi niya, hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Putukan na dito, hindi natin alam kung ito ba sa Ayala, may ilang-ilaw na nga. Issue na bayan, ating pagsapan. Alright mga kayon, kapapasok lang ng mga balita na to, mga kaganapan sa Senado. Diyos ko, grabe, wala na tayo, hindi na tayo kakanta. Hindi na tayo mong nakakanta dahil ito talagang minamadali. Dahil ang daming nangyayari ngayon na kudeta. Kudeta na, may nagkakabarilan na sa Senado. Kasi kanina, merong announcement si Senator Bato de la Rosa na after ng Senate session, merong siyang nasasagap na balita na i-arrestuin na siya ng NBI. So, yun umabot ng hapon o gabi ata yung Senate session Tapos, ito yung mga kasalukuyan nangyari. So, sinabi ni Senator Peter Arat Cayetano na pinapaalis na sila sa Senate kasi nga merong mangyayari na hindi kaaya-aya. Dumating yung impeachment. Siyempre, kailangan nila magtrabaho. Yung articles of impeachment dumating na sa Senado, nakapasok na. So, kailangan nila magtrabaho kaya hindi sila umalis. Tapos, ang daming nangyari. Panoorin natin itong mga hiwa-hiwalay ng mga video na ipapakita ko sa inyo. Tapos bigyan natin ng reaction. Ha? Game. Sa loob po ito ng Senado. Hindi pa natin alam kung saan ito papunta. Balikan natin ulit si... Ayan, Admar, nakita natin sila sa plastic. Sama yung mga ba-instrument, may mga bisita daw, firearms. Lahat sila naka-bulletproof, Admar. At pinagbabawal na nga ang mga ganyan. Nakita nyo, hindi na nga pwede nakita nyo kanina. I-stop sila sa plastic na ikasa yung mga baril. Yan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Alam kung anong mangyayari kung articles of impeachment pa rin. Kakagulo, no? Kaya ayun, nakita natin na may isang opisina na pinapasukan ito sa General Plaza kasama yung mga pulis, kasama yung mga marines, pati yung mga miyembro ng OSA, lahat sila nakasuot ng Bulletproof. Bulletproof mga kapartners. Hindi na nga kami pwedeng lumapit doon sa area kung saan sila kung saan sila pumunta, Admar. Marines, Police, OSAA. Namin ang Ayun, nakakarinig tayo ng puto. Ayan, nakaputo ka na. Wait lang. Nakakarinig tayo ng mga puto. Ayan, hindi. Ayan, akala ako mga kapartners, yung mga sunod na militar, maging yung mga pulis at stiraplexa. Nakita natin, nagkakaroon. Grabing kalapastanganan sa gobyerno ng Pilipinas. Nakikita natin, nagkakaroon na nagkakaputukan na nga dito sa loob ng Senado, mga kaparters, no? MC Admar. Opo, yan. Mag-ano ka lang, partner Sheena, ha? Kasi Lahat nakikita nakabunot natin na dito sa ating footage ngayon, as per reported ngayon, partner Sheena, meron daw pong putukan na, no? So kanina, bago ito insidente na ito, nakita, nagkaroon pa ng pagpupulong. Yes, Sheena. Kung anong mangyayari. Admar, pinapatas lang yung members ng media. Dahil nga nagkakaputukan dito sa loob ng Senado. Okay. Titigas ng ulo din ng mga nasa media, safe na lugar. So nakikita natin kanina mismo ang hepe ng USAA, ang Senate Sergeant at Arms ay naka bulletproof na rin. Ops. Meron tayong nakikita ng flash. flash Nakikita ng tayong flash. baril, no? Putukan. So yan po yung ongoing doon sa loob ng Senado. Hindi pa malinaw kung sino ba ang purpose or sino yung subject ng operation na yon ng nakita natin mga miyembro ng militar, miyembro ng Sergeant at Arms, and at the same time mga pulis kanina naka-full battle gear. May mahabang armas, meron ding bulletproof, no? Dami. So, po yung mga kaganapan sa loob po ng Senado, mga kapartner. Hindi pa natin alam kung sino bang subject nitong kanilang at sino yung maaaring maging kalaban nitong mga authority nito, partner MJ. Oo, nakita natin kanina, partner, na nakakasa yung baril ng mga taga-OSAA at mismong ang chief nila, ang hepe ng OSAA na si Retired General Mao Plasca ang nanguna doon sa pag-formation nila. At sa ating pong
feed na napapanood ngayon, nakakagulo ang media at sila po ay pinapadistansya ng OSAA. Baka madamay partner sa mga komosyon dyan sa loob ng Senado. Sa second part, ito ay malapit sa Senate session hall. Ayan mga partners, nagkakaputukan na, Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtutok. nagkakagulo na. Once na safe na rin Ayan, si partner. nagkakagulo Grabe. na, nagkakaputukan na dito. Hindi natin alam kung ito ba sa... Ayan na, may ilang ilaw na nga. Naka-off dito mga... Pinapatabi lang po, pinalalagay Ayan, sa at mas bar safe na ngayon, lugar. hindi na pwedeng pa... Isan mo! Yun oh. Utang dami. May ilang ilaw na nga dito yung pinatay at narinig talaga natin. Sunod na putok ng barilo. Hindi natin alam kung sino yung kainkwentro ng mga Marines, ng taga-USAA at maging yung mga pulis doon na deploy dito sa loob ng MJ. Mga ano dyan ay lahat ng mga miyembro ng Lahat ng membro ng media marami dito sa loob na hindi na pwedeng makalabas ay hindi din kami allowed na pumasok doon sa mga hacker room dahil iniisa-isa nga ng mga yung room at nga sinabi talaga ni Jan yung kanilang may arrest individual pero ito sinabi niya kanina ng articles of impeachment yung Grabe, nangyayari ngayon. Biri mo, ano yan ha? Senado yan. Office of the Senate yan. Pero kita mo, dami ng barel. Dami ng mga gunshot. Diba? Ang huling balita, wala naman nasaktan, wala namang tinamaan or else. Pero kahit na, kalapastanganan yun eh. Biri mo, kung di ako nagkakamali, baka, siyempre, yung security ng OSAA, ng Sergeant of Arms, kailangan nilang dumepensa. Siyempre, yung mga aaresto, hindi kasi malinaw kanina kung sino ba talaga yung aarestuhin. May nagsasabi, although baka palabas lang may nagsasabi na si Senator De La Rosa yung huhulihin, may iba naman parang si Chis Escudero ang huhulihin. So, hindi natin alam kung talaga sinasadya bang iligaw o talaga si De La Rosa talaga yung pakay. Ang kasama ni De La Rosa, na huling nabalitaan ko, si Robin Padilla. Talagang hindi iniwan ni Robin. Talaga kung prinsipyo lang pag-uusapan, sobrang hanga ka kay Robin. Ang sarap maging matalik na kaibigan nitong si Robin. Kasi talagang hindi kayo iwanan. Hindi niya iniwanan si De La Rosa. Yung ibang mga senators like Peter Cayetano, si Pia, nando doon. Si Amy Marcos, ando doon. Meron tayong video rito. Ando doon pa rin sa loob. Hindi nakalabas. Kasi kanina, nag-lockdown yung Senate Nag-lockdown mga kinahaponan Panoorin natin to si Peter, si Sen Peter. Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, wag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga USAA mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help. That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Yes. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion. So, Siyempre. I'll give everyone context. 4 senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. Tanginang NBI director yan, no? So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? We're waiting for the articles of impeachment Yan. and we're having a Sinabi meeting. na dadating na. Nasabi lang dadating na. So, again, no?
kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We Is under are attack. allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols. Grabe nangyayari. To update po to update. I'm sorry, I have to update you this way. Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isa-secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But Yes. again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help. Di ba? Anong klase yon? Natatawa ako sa sinabi ni Pia na di ako natawa sa sinabi ni Pia, natawa ako sa reaksyon nung NBI director na yun lang ang nasabi niya na wag siyang sigawan. Anak ng tokwa naman yan. Di ba? Tapos di ba, DILG, good thing, papunta na daw si Sec Remulla. Sana hindi group efforts yan, ha? Ito, mga kayon, yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Grabe, 2 ahensya, OSA and the NBI allegedly, kung sila nga talaga yon, pero I suppose sila talaga yon, nagkakaganyan, nagkaka-attack. 2 agency na parte ng gobyerno. Ganito nangyayari sa Pilipinas. Yung mga viewers ko abroad, eto na yon, yung mga magigising niyan, natutulog, yung mga kapanood na ito, sana wag kayong mag-skip ng ads every time na lalabas yung skip ng ads, tapos paki-like, meron dyan lalabas. Ganon, ito nangyayari. Di ba? Na kailangan pang mag-update nila Senator Peter Allen Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Bongo. Kailangan nilang mag-update kasi marami nag-aabang sa labas. Tayo, mga nanonood, ako, dina-download ko, kinoconsolidate ko para mapakita ko sa inyo yung mga nangyayari. Ganito na po ang Pilipinas ngayon. Now you know kung bakit ayoko kay Pobe. Di ba? Sabi kasi darating yung articles of impeachment. So kaya hindi sila umalis, sila Senator Peter Cayetano. Syempre, they have to do the jobs na tanggapin yung tapos biglang ganyan. 'Di ba? O asan na ang pangulo? 'Di ba? Eto na, ombudsman. Aba, ang aga nyo naman natulog. Alas 9 pa lang dito sa akin eh. 'Di ba? Alam mo, ang dami kong pinapanood Ang dami kong pinapanood ngayon kasi syempre kailangan kong maki-update kasi kailangan kong i-relay sa inyo yung mga nangyayari sa Pilipinas. Ito na yun. Oh, di ba? Grabe. Bili mo, Senate, under attack. Di ba? Ito, panoorin pa natin. Sino ba to? Ito. Putan, dami oh. Atras oh, atras! Patay ilaw. Naka-ready na isa doon oh. Ayun oh, naka-ready oh. Tapang nun. Tapang nun oh. Kita nyo yun, nasa sulok, ayun, nasa poste oh. Bunot! Bunot! Nagkakaputukan na eh. Ayaw pang bumunot eh. Bunot na. Wag lang nakaganon.
Ready to fire. Ibang usapan na yan eh. Huh? Sino ba ang pinuputukan? Alam mo, sa ganyang pagkakataon, sanay din si Robin Padilla sa ganyan. Yung mga putukan, lalo na si Senator Bato. Grabe. Grabe, parang fireworks nga, no? Totoo nga yung sinabi na, ano. Grabe ang nangyari dyan. Di ba? O, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit at madilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang nagpuputukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na pumapasok yung mga NBI at yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ganun pa man, hindi tama itong nangyayari kung nais nilang dakipin si Senator Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal kung kayo ay busy o may ginagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Grabe. Di ba? Hindi, tinitingnan ko kasi yung balita eh, habang nag-aano ako sa inyo. Yung articles of impeachment versus BP Inday Sara, according to ABS-CBN, nasa Senado na. Yun ang pinaka-latest natin. Meron pa rito si Bongo. Panoorin natin. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan ko. Sama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito. At kanina po nagputukan po sa second floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado na hindi po magkagulo at walang masaktan. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan na panatili ang kapayapaan dito po sa Senado. Dito po kami habang merong Senator Joel. meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay narinig po kami sa second floor kanina. Ingat po kayo. Pagdasal niyo po kami dito sa Senado. Alright. Ingat, Senator Bongo. Update. Today, as of today, May 13, 9:20 ng gabi. Si PNP Chief Jose Natales arrived at the Senate after a gunshot were heard in the building. He said, Office of the Senate Sergeant of Arms, o yung ASAA, reached out to him to seek assistance. Okay. So, nandoon na si Natales. Okay, abangan natin ang susunod na mga balita, mga kayon. Tune in lang kayo dito sa Jomolon TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Mamaya ulit.